Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay karanasan ko at karanasan din ng aking mga kapatid at mga pinsan. Ito'y taong 2010. 20 anyos ako. Noong mga panahong yun ay bago pa lamang ang aming sasakyan. Kaya mahilig kaming pumunta sa mga kamag-anak namin na nasa malalayong lugar. Araw ito ng linggo. Naisip ng tatay ko at ng mga kapatid niya na magkita-kita sila at mag-inuman sa Kisaw. Ang lugar ng Kisaw ay nasa bandang Tanay Rizal. Medyo malayo sa amin ang lugar na yon dahil manggagaling pa kami sa Parañaque. Noong niyaya ako ng tatay ko, hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Wala rin naman kaming gagawin sa bahay ng mga kapatid ko. Umalis kami ng maaga noon. Iwas traffic na rin. Noong nasa kotse na kami, pinag-uusapan naming mag-anak yung mga kababalaghang nangyari sa tita ko noon. Doon yun sa dating bahay nila sa Kisaw. Lumipat ito ng bahay dahil hindi sila tinitigilan ng mga nanggagambala sa kanila. Para kasing ayaw magpatira ng mga elemento na nakatira sa bahay na yun. At kahit sino daw ang tumira sa bahay na yun, hindi daw yun tumatagal ng 2 o 3 buwan. Kaya naisipan ng may-ari na ibenta na lang ang lupa. At yung nakabili ng lupa na yon ay ginawa na lamang daw na sakahan at kulungan ng baboy ang lupa. Pero bago nila nagawang ganon, lahat daw ng mga tauhan nun ay nagkakaroon ng iba't ibang sakit. Kaya minabuti nila na i-abandona na lang ang lupa. Tanghali na nung makarating kami ng Kisaw. Inihanda ng mga kamag-anak namin ang aming pagsasaluhang pagkain. Masaya kaming kumakain noon sa bahay ng tito ko. Nang biglang isiningit ng isa kong pinsan habang nagkukwentuhan kami. Ang sabi niya ay, "Tito, bakit hindi na lang kayo doon mag-inuman sa bago naming nilipatan? Malawak ang pwesto doon tsaka maraming puno. Presko din." Hindi nagdalawang isip ang tatay ko at ang mga kapatid niya na doon na lamang sila mag-inuman. Sabay-sabay kaming naglakad papunta sa bagong bahay na nilipatan ng tita ko. Hindi naman ganun yun kalayo. Pero nasa liblib na lugar nga ito at nasa paanan ng bundok. Sa mga hindi nakakaalam sa lugar ng Kisaw, para pa rin itong probinsya. 3:00 na ng hapon. Nagiinuman na sila. Ako, mga kapatid ko at mga pinsan ko, naiinip dahil hindi naman kami umiinom. Nag-isip ako ng paraan kung paano namin palilipasin ang oras namin. Noong una ay nagkwentuhan muna kami sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Mga kababalaghang kwentuhan. Yun naman kasi talaga ang madalas namin ginagawa kapag nagkikita-kita kaming magpipinsan. 4:00 na ng hapon. Hindi na ganun kainit. Nagyaya ang pinsan ko na akitin namin ang bundok. Dahil ang sabi niya, doon daw sila nagja-jogging ng tatay niya kapag umaga. At para na rin daw makakita kami ng magandang view habang may araw pa. Hindi kami nagdalawang isip na umakyat ng bundok. Di naman yung ganun kataas. Habang umaakyat kami ng bundok, may mga kasabay din kaming umaakyat. Para bang dun sila nakatira. Kasi meron dong ginagawa pang village ng mga taong yon. At nung makarating kami sa kalahating parte ng bundok, wala nang tao. Kami na lang. Noong una ay nagbibiro pa ako. Meron kasi doon mga pinatuyong palay. At ang ginagawa ko tinatakbo-takbuhan ko yun kasi maingay sa paa. Nagtatawanan naman ang mga kasama ko at ginagaya nila kung ano ang ginagawa ko.
Nung makarating kami sa dulo ng inaakyat naming bundok, meron doong puno na may upuan. Napakaganda ng tanawin. Saktong palubog na rin ang araw. Kitang-kita mong unti-unting lumulubog ang araw, kasabay ng pagtama ng liwanag nito sa dagat. Tahimik kaming lahat. Pinagmamasdan namin ang napakagandang sandaling yon. Palubog na ang araw at mahina na ang binibigay na liwanag nito. Nagkayayaan na kami bumaba. At bago kami tumayo sa kinauupuan namin, tinakot ko mga kasama ko at sinabi kong, ganitong ganito yung mga napapanood ko eh. Yung pababa ng bundok, madilim, tapos meron tayo makakasalubong na matandang kuba, may hawak na tungkod, tapos papilay-pilay, yung parang hirap na hirap maglakad, tapos mangkukulang palo, takbo! Yun yung mga pinitawan kong salita nun. Hindi natawa yung isang pinsan kong nakatira doon. Sinabi na lang niya na, tara kuya, baba na tayo. Baka abutin pa tayo ng dilim dito eh, mahirap na. Pawala na ang liwanag ng araw. Naglalakad kami bababa. Walang umiimik. Sinubukan ko magpatawa sa pagsira ng mga pinatuyong palay sa gilid. Pero laking gulat ko. Nung pangalawang pagsipa ko, narinig naming lahat na nasa dulo ng pinatuyong palay, parang merong tumatakbong maliliit na tao at parang lulusubin kami. Lahat kami ay nagulat. Hindi kami nagdalawang isip kaya tumakbo kaming lahat. Habang tumatakbo kami, rinig na rinig namin na hindi tumitigil yung humahabol sa amin. Tumigil lamang ito nung may nakasalubong kaming nakamotor. Lahat kami hinihingal. At ang sabi ko sa pinsan ko tara na, konti na lang nasa bahay na tayo. Nasa pinakamatarik kami ng parte ng bundok. Palatandaan nyo na medyo malapit na kami sa bahay nila. Tahimik at kalmado na kaming naglalakad pababa. Nung mapatingin ako sa bandang kaliwa, matataas ang mga talahib doon. Pero parang merong mga tumatalon. Tinitigan ko itong maigi. Nakakita ko ng mga maliliit na anino na tumatalon-talon sa talahiban. Hindi niya kami nililingon. Patuloy lang siyang naglalakad papunta sa talahiban. Hindi ko maialis ang pagtitig ko sa kanya. Lahat kami ay napahinto sa nangyari. Dahan-dahang lumingon sa amin yung babae. At dahan-dahan itong itinaas ang tungkod nito. At sabay itinuro sa akin. Nanginginig ang aking buong katawan. Naluluha ako. Natatakot sa hindi ko namang malamang dahilan. Paglingon ko sa mga kasama ko, tumatakbo na sila pababa. Pagbalik ko ng tingin sa matandang babae, pumasok ito sa talahiban at hindi ko na nakita kung saan ito pumunta. Dali-dali akong sumunod sa mga kasama ko. At sa mga oras na yon, itinatak ko sa utak ko na hindi ko makakalimutan ang karanasan na yon. Parang tumigil ng ilang segundo ang puso ko sa pagtibok. Parang tumilim ang buong paningin ko ng mga sandaling yon. At nung makabalik na kami sa bahay, parang natataranta kaming lahat. Tinanong ng tatay ko at ng mga kapatid niya kung ano nangyari sa amin. Ikinuwento namin ang lahat ng naranasan namin sa bundok na yon. At sinabi ng isa kong tito na mayroon daw kaming nagambala.
Maaaring dun daw sa parte kung saan sinisipa ko yung mga pinatuyong mga palay. O doon sa parte nasa pinakatuktok kami ng bundok, kung saan na narinig akong nagbiro tungkol sa isang matandang babae. At nabanggit pa ng isa kong tito na naaamoy niya daw sa amin na meron kaming nakaengkwentrong aswang. Kaya naman niya ito nasabi. Meron siyang karanasan pagdating sa mga aswang at alam niya kung ano ang amoy ng mga ito. At ayon naman sa tita kong nakatira doon, usap-usapan daw na merong nakatirang aswang sa bundok na yon. Hindi naman daw ito nang gagambala. Ayaw lang daw nito sa mga maiingay at ang kadalasang pinapakitaan daw nito ay ang mga dayo sa lugar nila. Isang linggo naming dinala ang karanasan na yon. At ayon pa sa kapatid kong babae, nakikita niya daw yung babaeng matanda sa mga panaginip niya na parang hinihikayat siyang bumalik sa Kisaw. Magmula noon ay hindi na kami pumunta sa lugar na yon. At mga ilang buwan lang din ang lumipas, lumipat na rin ang tita ko ng bahay sa Marikina. Meron pa tayong paparating na mga kwento. At nabanggit ko kanina, yung tungkol sa karanasan ng tito ko tungkol sa mga aswang. Kaya huwag na huwag mong kakalimutang i-click ang subscribe button.